Ako dahil si Richard Papaya na itulo ka anak. Before ang akong kinabuhi katong wala pa ko'y relationship sa Ginoo. Wala na ako matarong pagdala ang ako ang pamilya or dili ko responsable nga pagkaamahan. Kaya nga ako alang kaugalingon ang akong gihuna-huna. Laag didto, laag diri, inom didto, inom diri. Drugs didto, drugs diri. Ug cheater pug ko sa akong asawa. Despite sa akong mga gipanghimo, wala ko nagatan-aw sa ako ang pamilya. Kung okay ra ba sila, wala ba sila gikaon, wala ko'y labot kung makakaon sila o dili. Mura kog sikinsa og naay kwarta. Kaya nga ko ang amigo or barkada, paimnon nako, pakaunon, ug librehon pa jud nako drugs. Pero ang akong anak ug mangayo sa kuha, syagita nako ug bunalan. Papahawaon nako. Kapila ko ka-experience nga tungod sa ako ang pagkapabaya nga amahan, wala mi ginakaon. Usahay moduol ko sa akong mama ug papa. Mangayo ko bugas, apil pa ang sudan. Despite sa akong tanan nga mga dili maayong gipanghimo, niabot sa punto sobraan na nako kahubog. Hapit ko maputlan og ginhawa. Kay naglisod na ko ginhawa. Nakarealize ko nga Lord, na ba jud niya nga ako ang kinabuhi? Mura ba gikapoy nako sa ako ang routine sa ako ang kinabuhi? Pasalamat ko og dako sa akong asawa. Kay masking unsa nako kagago, kawalay pulos nga pagkaamahan, naa gihapon siya. Masking mag-away mi, paghubog ko ginagunitan niya ang akong ulo ug akong agtang, ginapray ko niya. Cut the long story short, na-invite jud ko sa akong asawa sa life group. Didto naganahan ko kay makarelate man gud ko. Kay tinud-an man gud ang wali about sa kinabuhi. Na-excited ko, maminaw kay makarelate ko sa word kay tinuod man gud nahitabo sa akong kinabuhi. Na-invite ko sa RW or Restoration Weekend. Didto na ako nasabtan ang purpose sa akong kinabuhi. Sa cross pa lang, grabe na nakog hilak. Kay habang nagatan-aw ko sa video, ginapakita sa kuha sa Ginoo nga ingon ani ang akong gibuhat para mabayaran nako ang imuhang mga sala. Ang ikaduha, healing the heart. Daghan day kayo kog kabug-aton sa kuang kasing-kasing or ginabitbit nga mga pagdumot sa kuang kasing-kasing. Dito na ako nahibal-an, mao day dili na ako mahatag or love sa kuang mga anak ug asawa. Wala man pud ko nakapil nga love ko sa kuang papa ug mama. Mao nang mga papa ug mama, kung naminaw mo ani, ipapil jud sa inyohang asawa ug anak nga love ninyo sila. Didto na restore jud ang akong kinabuhi ug ako ang pagkaamahan. Karon gikan sa irresponsable nga pagkaamahan, karon responsable na jud. Abi nako boring basta naa ka kay Lord. Dili di ay. Mas always ka excited maminaw og imuhang i-apply ang iyahang pulong. Excited ko kung unsa na po'y itudlo ni Lord sa kuha. Mao nang gina-encourage ta mo, apil mo Restoration Weekend og isurrender tindanay ang inyong kinabuhi sa Ginoo. Salamat. Good day everyone. Ako si Ruby Jane Papaya, 36 years old, a mother of 3 children and a wife of Richard Papaya. Ang life nako before nga wala pa kaila sa Ginoo, gubot og walay direksyon. 23 years ko nag-atiman sa ako ang mama na stroke. Kauban akong papa kay ako lang man isa ka anak. Yes, naaman sila physically pero wala ko nila na feed emotionally labaw na spiritually. Maunang nabati nako na napasagdan lang ko og walay guidance sa akong biological parents. Tungod ani na walay guidance sa parents, daghan kog desisyon na dili subay sa pagbuot sa Ginoo. Og nagbuot-buot na lang ko, maunang nagminyo ko dayon. Sa among kaminyoon, naagihapon ang kagubot kay tungod sama sa giingon sa kong bana nga nalulong siya sa bisyo, mahurot iyang sweldo sa pagbisyo. Naabot sa point ang among sudan na lang kay toyo og mantika. Og usahay wala joy kaon apil ang among mga anak. Napuno pud mi og utang maunang nakakos sa ako og depression, anxiety, og nawala ko sa akong identity. Labaw na tong time
Year 2014, nagkaanak ko og naay congenital heart disease o buslot sa kasing-kasing. Grabe jud to nga testing sa among pamilya. Didto pod nag-start og bisyo ang akong bana. Og didto pod nagsugod nga napasakitan na ko niya, dili man physically but his words. Naabot pod sa point sa akong kinabuhi I committed adultery, pero gitago lang nako. One time, nagtrabaho ko sa laundry shop, nisaka ko og third floor kay naa ako'y buhaton. Kalit lang naay ni Honghong na muamba ko. After ato, I realize na kailangan na jud nako magpaduol sa Ginoo. Og moapil og D-group hantod nag-RW ko or Restoration Weekend. Sa Restoration Weekend, didto nako nabati ang gugma sa Ginoo. Kay gipakamatyan jud ta niya og nabanhaw siya aron makabaton tag kagawasan. Ikaduha, made in the image of God, ang imong identity kay liwat jud ka sa Ginoo. Valuable jud ko. Girestore jud akong identity and I am a child of God. And lastly, healing the heart. Diri jud nako nahibal-an nga naa di ay ko'y pagdumot sa akong bana. Og ni-decide jud ko nga pasayloon nako siya. Og nangayo jud kog tabang sa Ginoo nga pun-a jud ko og gugma Lord aron mahatag nako sa akong bana sa akong mga anak. Sa Restoration Weekend, grabe jud ang kalipay og gugma imong mabati. Diri nako nahibal-an ang akong life verse sa 1 Corinthians 15:58. Busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga lig-on og dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. After Restoration Weekend, gireveal ni Lord sa ako nga kailangan nako mangayo og kapasayloan sa akong bana. Dili man lalim, pero mao ang dapat og tama nga buhaton. Og grasya jud sa Ginoo, napasaylo jud ko sa akong bana. Hinay-hinay, girestore ni Lord among relationship. Kung sa una wala mi endearment, karon kay naa na, which is babe. Babe jud. O gihinay-hinay, nagapaningkamot na siya na dili ko pasakitan og istorya. O nagapaningkamot ko na musubmit sa iyaha, dili man perfect pero nagapadayon kauban ang Ginoo. Hinay-hinay, girestore ni Lord ang among pamilya, karon gibless mi ni Lord og business na cellphone repair shop. Mauni ang sustain sa among needs. Kung sa una, wala mi makaon, dili ka pa eskwela sa among mga anak, karon makakaon na mi 3 times a day with snacks pa. Og makapaeskwela na mi sa among mga anak. Og kami, as a couple, hinay-hinay nagapaningkamot nga mas more mi united, loving to each other, o gigamit pod mi ni Lord nga mahimong blessing sa mga youth sa Bahay Pag-asa og RRCY. Og among anak nga naay kondisyon nga congenital heart disease is now serving the Lord. Member siya sa dance ministry og akong duha ka anak is gaapil pod og praise and worship kay Lord. Og ako pod part sa worship and DK team og nagapadayon pod ko og equip sa akong sarili. Nagaapil ko og trainings, discipleships para maging effective to win my family and friends. Shalom everyone, to God be all the glory. Mayong buntag sa tanan. May I see the hands katong mga first time nga niabot dinhi sa toang service. Welcome sa DCIM. Palakpakan nato. We have our Restoration Weekend karong September 19 to 29. It's a 3 days na special nga appointment nimo na sa Ginoo. Pwede mga busy ta kay tanan, so busy man jud ta tanan. But dili aksidente, it's not an accident that you are here. God is calling you. Gimingaw na si Lord sa imuha. And He wants intimate no nga time gikan sa imuha kay maybe for how many years nga nabisi na jud kag pangitag kwarta, pangita og panginabuhi. And wa jud ta kahatag og panahon sa Ginoo. This is now the right time for you na
discover po nimo imong purpose and how really God loves you. No, that's what Richard said, even ni Jane, no, nga grabe nang ilahang naitabo silang kinabuhi, and the Lord really spoke to them during the restoration weekend. And praise God for their lives. Gi-restore sila ni Lord. Right now, they are in the journey, no? Padayon gyapon sila sa ilang lakaw sa Ginoo. Na may mga trials, but the best kaayo kung kaubanan nimo si Lord. Amen. And September 19 to 21, nata registration booth sa likod. We have our registration fee nga 700 for, of course, this place. Ato man ning rentahan. And enough ra to cover your food. Kinaban po may pagkaon. So, labaw pa ka ng imong pagkaon nga madawat, ang kabag-uhan sa imong kinabuhi, dili na mabayran og 700. Amen? So, okay, let us pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you for what you have done sa life ni Richard and Jane, even to us, Father. Father, I lift up to you this service. This is your service. I ask you that you will give us revelation of your word. And as we open our hearts to you, Father, speak to us. Ikaw, Lord, ang mustorya sa amoa. And I ask for your anointing. Anoint me, Holy Spirit. Let your word will be planted in the good soil of our hearts so that this word na mong madawat today mag-grow and it will bear fruit. Mausab among kinabuhi. Because we believe, Father, nga kung ma-apply na mo ang imong pulong, makahatag og kausaban sa among kinabuhi. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. So, for the past few weeks, no, we are having a series about how to be approved by God. More than the blessings na itong mga madawat, importante ang approval ni Lord. Amen ba? And you know, dapat ang imong motivation why you pray, you go to the mission, why you join sa ato ang worship team and the ministries. Basig nag-apil-apil mo ani mga mission na to, nag-apil mo sa worship team, nag-ampo ka kay magsigir kag pangayog blessing. Seldom ra jud ang mga tao mangayog approval sa Ginoo. Kay more than the blessing, kay ang blessing man gud nga madawat din mo sa kalibutan, just temporary, di man nimo mabitbit. But of course, we are called to be blessed by God. But more than the blessing nga madawat ninyo is approve ba ka kay Lord? Mag-atubang mangta sa Ginoo tanan, approve ba ka sa imong ginahimo? Mo na imong i-pray, Lord, help me na ma-approve jud ko sa imo ha. And for the past few weeks, I have shared about those people na na-approve kay God. Joseph, Abraham, no? Sila Moses, no? Kinsa pa sila Peter, Judas, no? Nga gi-discuss nato nga na-fail. No, kay nga naman na in love man siya kwarta og dili magpa-correct. Kinsa may na-bless ato no nga willing na magpa-correct. Praise God, ato ang media team willing na magpa-correct. No, ato ang worship team willing pag magpa-correct. Di maayo kayo ang smooth kayo ang dagan sa ato ang service nga naman. All of them naapoy heart like Peter na willing magpa-correct. Amen. And praise God, kamo pod no kay giyatagan ta og asawa sa Ginoo para makita pod unsa ang atong mali. And of course no, wala bitaw kagihatagan sa Ginoo og mata sa likod. Duha ra jud ang ngutana ka no, Lord, kanang ginuugod ka, pwede ba ko nimo hatagan na lang og mata sa likod para makita pod na ako akong likod. Ang mata sa imong asawa ang gamiton sa Ginoo para makorek ka kung unsay mga dili nimo makita. Even pod ang bana nimo, gamiton po na siya para ma-remind ka unsay mali sa imo ha. Ano patakar kag kaon na giyaw-giyaw na imong asawa, upta na kag kaon diya, mana imong asawa. So magpa-correct jud ta. Amen nga naman, naman ang anak sa Ginoo makorek. Amen ba? And of course today, no, kabalo ba mo, bago ra yun na ako na experience, no? Every one of us, moagi yun tag-testing para ma-approve ta sa Ginoo. And of course, ang first nga chapter sa Bible, it is the chapter sa Genesis where si Adam and Eve na test. And nag-end ang Bible sa Book of Revelation og crown.
sa mga na-approve ni Lord. Sa ato pa, naday nagpaabot nga crown sa ato And when you accept the Lord, magsugod ang imong journey with the Lord. And kailangan, mahuman nato na para madawat nato ang crown. Amen ba? And na ako i-share sa inyo kay bago ra man jud ni nitabo sa kuha. And i-share na ako unsaon paghuman sa ato ang journey or sa atong race diha sa Ginoo para makaabot jud ta and makuha nato ang crown nga gi-prepare ni Lord for us. And gingon diri sa 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 6, murag na nagaiko diri paliw ko basig. 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 6. Yan na siya diha. Endure suffering along with me. Sa ato pa, no? Si Paul, nag-remind siya kang Timothy, no, nga, naayod tayo mga suffering nga agian. Amen? Natay mga pagsulay nga agian. When you accept the Lord, you will suffer. Naayod kayo mga pagsulay sa imong kinabuhi. Dili smooth. No, hindi smooth ang buhay na ibig sabihin tinanggap mo na si Lord is smooth na lahat. Hindi. Meron tayong testing na daanan. Tama ba? Tagalogin natin in Bisaya kasi may Tagalog daw. So, endure suffering along with me as a good soldier of Christ Jesus. Soldiers don't get tied up in the affairs of civilian lives, for then they cannot please the officer who enlisted them. And athletes cannot win the prize unless they follow the rules, and hardworking farmer should be the first to enjoy the fruit of their labor. So, this is the letter of Paul to Timothy, and gi-emphasize ni Paul diri ang tulo ka personality nga dapat makita sa atua. Once you receive Christ, para mahuman jud nimo kining journey nato, kining race nato, dapat makita ning tulo sa atua. As a soldier, as an athlete, and as a farmer. And giingon niya diri sa 2 Timothy, ang last letter ni Paul, ang last book ni Paul nga nasulat, I have fought the good fight. No? I have finished the race. I have kept the faith. So diri, makita nimo tulog yapon ka personality sa isa ka nagtutuo or ikaw karon nga naglingkod diha, dapat makita sa imo dinhi. As a soldier that you have fought the good fight, no? Dili pwede nga pildido ka permanente. Kailangan mo abante jud ta. You fight your faith. Amen? Then, kailangan po makita po sa tuwa nga like an athlete, I have finished the race. Dili pwede nga dili ka mahuman sa race nga gi-prepare ni Lord for you. And of course, yes, a farmer that you have kept your faith. Wala jud ka ni bigay or wala jud ka nagduwa-duwa, nagpadayon jud ka nga ma-harvest jud nimo kana nga crown nga gi-prepare ni Lord for us. So that's why today, now since real man is akuha, let's talk about the personality of an athlete. Tanawan na to, unsa jud ang naa sa isa ka athlete nga nung gi-emphasize man jud ni Paul ni nga dapat makita ni dapat sa imo even sa imong katapad. Kini nga personality sa athlete nga they are called to finish the race. Amen? Natay lumba nga dapat nato tiwason. Amen? Ingnay mong tapat tiwason nato ni. So the topic of I will be sharing today is about finishing the race. No, humano nato ang atong lumba. Last week, September 6 to 7, nag-join ko og ultramarathon. Kanang ultramarathon, wala jud ko kaagi og 5 kilometers nga marathon, 10 kilometers, 21 kilometers. Unya ni apil ko aning 62K nga total nga kuan kanang ultramarathon. Nagampo jud ko sa Ginoo. At first ni balibad jud ko ani kay kabalo ko ang kalayon is from Davao to Digos. So wala gani ko kabaktas gikan diri padurong Turil, Digos panon ako ang daganon ug baktason. Imagine na ninyo from Davao lagpas pa sa Tagum. Kaya ang Tagum is 50 raman, 50 kilometers or 52 or 53 kilometers from Davao to Tagum, 55, ana. So lagpas pa na kay 62 man.
So, kana ang imo ang i-picture out na lang, nakadisting na ba kagbaktas, padurog panakan, gikan dire, mag-ana, ano? So, di na ako ma-imagine, and I asked the Lord, Lord, kung will jud nimo ni have your way. Nagipangitaan na jud ko paagi niya tong amigo din ni sa Apo View. Nga siya man jud nagpa-appeal sa kuwan. Tapos ana siya, Pastor, congrats, okay na ang registration mo, Lord. Tabang jud ko ayon sa ako di pagtiwas anin tawon kining kuanin. Then katong time nga to lang sa Richard naka-join jud ko. And naka-join ko ultramarathon and ingon diri sa first mao di ay nga message ni Lord for us. Kay pasig nagluya-luya na mo din ha. Kay nadi tay lumba nga dapat tiwason spiritually. Amen. Physically, ni-appeal ko ani, spiritually naapaday ko pasaran. In 1 Corinthians 9 verse 24, don't you realize that in a race everyone runs? Niya na siya diha. So tanan jud nga mo-appeal sa race, mudagan jud. Amen ba? And ikaw, you're called to run also. Dili pwede di ka mulihok. You are called to move forward. But only one person gets the prize. So run to win. So sa amo ang race, gidagan niya ang Digos, ang Davao to Digos 4 hours. Wani oy, wala ko 4 hours. Naapo lang mi dinhi sa may turil, nahuman na siya dito sa nahuman na siya giunsa man niya. Nagbaguod na gani mi baktas og dagan dis turil pa lang. Ya siya nahuman na nanay nakahuman. Ana tong motivated pud me. So in verse 25, nanay siya, all athletes are disciplined in their training. Of course, nag-train pud me. Na may training diya sa coastal. Pero kana lagi makaabot ka sa tumoy sa coastal, sige mig-iyap-iyap ba? Kalimahon bayag balik-balik ning ato ang gibaktas karon og gidagan. Ana perting layo They do it, of course, to win a prize. Yes, they win the prize. Kami po we win the prize. Pero kini nga prize mawala ra jud. Amen. But kita karon nga nag-journey with the Lord, naantay eternal prize magpadayon ra ka. Amen. So I run with purpose in every step. I'm not just shadow boxing. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. So, kini karon ang ato ang journey. When you receive the Lord, start na imong journey. Buto na ang kwan, kanang gun start na ka. Now, so if you accept the Lord, Lord, ako tang gidawat, na akong ginugmang luluwas, I acknowledge you, come into my heart, sugod na imong journey. Tingala ka na, paggawas nimo na nakay-testing. Paggawas nimo din na naday testing. Even sa karon pa lang na testing sa imo. So how? So our race, magsugod imong journey. So our race is our walk with God. Amen? And ang ato ang share karon, ako ang i-share karon is how to finish the race. Saan na to paghuman? Kay life is a race man. Journey man ka nato ni sa ganoon, saan na to paghuman? Number 1, start walking or running. Lihok jud. Bahala na magkaniunsa, you start walking or running. Duha ra jud among gihimo didto. We start running. Dire nagsugod mi diya sa may sa may kuan diya sa may Freedom Park sa dire sa may Marco Polo. Kana start jud ka, dili pwede nga di ka mulihok. You need to start walking or running. Ikaw pod kailangan na jud kay progress every day, every hour, every minute kailangan jud ka naga-walk. Amen. Sa imong lakaw sa Ginoo dili pwede nga gikan tong nidawat ka sa Ginoo, walay ka usaban sa imong kinabuhi. Kailangan ka mag-walk. You journey with God. Amen? So the Bible says, 1 Corinthians 9:24, don't you realize that in a race, everyone runs. You need to run. You need to walk. But only one person gets the prize. So run to win. Kailangan jud ka makahuman ani nga race nato. You need to start moving forward. Dere, Romans 8, verse 3-4. For what the law could not do, weak was through the flesh.
God did, sending His own Son in the likeness of sinful flesh and as an offering for sin. So, makita na to din when you accept the Lord Jesus Christ, your flesh cannot obey the law. Kay sinful man gud ang atong ang flesh, tama? What Jesus did, with what God did is, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Gipadala niya si Jesus Christ in the likeness. So pasabot nga dili ta pareha si Jesus Christ nga dili si Jesus Christ parehas sa toa nga makasasala. In the likeness, naiilong si Jesus Christ, naimata si Jesus Christ, nailawas si Jesus Christ, in the likeness naman sa itong sinful flesh. But Jesus Christ did not sin. Mukha na to? Then, yan na siya diha. And as an offering for sin, namatay si Jesus Christ for our sin, gibayran niya ang atong sin, gikondemn niya ang sin sa flesh, so that the requirement of the law might be fulfilled in us. Then yan yung diha, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So, ang ato ang journey di ay is, you keep walking. Dili di ay ka magpadala sa imuhang flesh. Nga ang flesh magun nato is, makasasala magun nato ang flesh. So, once you receive Christ, you start to walk. For example, dati, adlaw-adlaw ka gasuko. Karon once a week na lang ka gasuko. Very good. At least nagawalk. Tama? Tung una, napulo ka stick sa isa ka adlaw imong sigarilyohon, pa isa-isa na lang karon, at least ga walk, ga journey ka ba? Ala, hinay-hinay. Wala na ka gapatuyang sa imong lawas, kundi gapatuyang na ka sa Spirit sa Ginoo nga partner nimo. Amen? Our journey is walking. Dili pwede nga nag-restoration weekend na ka. Katong una napulo ang imong isa ka napulo ka stick mo ang siyupon sa isa ka adlaw. Unya karon kay 20 naman noon. Imbis nga move forward niya atras naman noon. Kay imagine nimo baktas ka gikan dito sa Toril unta imong journey. Unya mo atras naman noon. Kung saan yung pag-abot sa imong destination kung wala ka gawok. You walk forward not backward. Amen. Our journey is walking. Dili siya paatras. Walking forward, not backward. Amen? Okay ra mo ng kagamay? Tapos padayon na sad. Amen? Tunguna, adlaw-adlaw kagatong it, karon once a week na lang. Di at least kawok ka. Nahinay. Amen? Tama mo diha? Tunguna, palahubog kay kang dako. O, tulupod ka kaha, ay tulupod ka. Tulo ka jumbo sa isa ka adlaw. Karon isa ka lungnik na lang sa isa ka Domingo. At least gawok. Dili man perfect dayon pero naay kausaban sa imong kinabuhi. Kay walking man yang giingon, journey ni siya dili perfect dayon. Tama mo diha? Una tabian kay ka, chismusa kay ka, everyday jud makichismis ka diyan sa imong silingan. At least karon once a week na lang ka manglibak diha sa imong silingan. At least walking. Amen. Walking forward. That's our race. Amen. You need to keep moving. Dapat nang kay kausaban sa imong kinabuhi. Dili nga nag-RW na ka, una, breakfast o lunch nang ka manglibak. Karon naapay snack ang imuhang panglibak. Atras limaw. Amen. So our journey is, you need to walk para mahumon na to ang journey with the Lord. Amen? Ikaduha, how to finish the race. You need to stay on the course or path. Naamagoy path nga gi-prepare ni Lord for us para makaabot ta dito sa langit. Kuha na to. Same po sa mua. Gipadadaan na mi og path. Pagtanaw pa lang na ako ani, gatanaw lang gani ko sa video, dugay na nahuman. Unsaon ka pagbaktas pa ani og dagan? Kaya ni mahumanoy kay ana-ana man na siya, saka pa mi sa shrine. Okay lang uta diretso na dito sa Toril, ana ba? Saka pa mi sa shrine, naog sa diversion, pagkamos sa diversion. Hala pag-abot dito sa Toril, nanapoy liko na pud ana, pag-abot. Hala 2 kilometers pula gini ana. 60 raman na tong sabot nga 62 na lagi ni. Itaas naman namong journey. So you need to stay on the course. Dili pwede nga pa, ang gi-prepare na course for us is for digos, padulong mig kalinan.
madisgrasya jud ka kung mugawas ka sa course nga gi-prepare ni Lord for you. Amen? Na nag-prepare ni Lord sa imo nga course padulong langit. Unya ikaw kay mulahi man jud ka mo, simang man jud ka sa course nimo kay ikaw may magbuot-buot. Wa may mo pugong sa mua kung padulong migkalinan. Walay mo pugong. Sama po sa imo kung gusto ka mo simang padulong impyerno, walay mo pugong sa imo ang Ginoo di ka pugngan. Pero kung gusto ka mo subay padulong sa langit, ay di po siya mamugos sa imo Padayon lang sa imo ang lakaw. Amin ba? Pero nag-prepare na siya daan. Naba mo diha? Mo din walay pugsanay. Invite mo din okay na mo apil mo dili. Sultian mo magbago mo. Pagbago, kung gusto ka magbago. Pero dili ko gusto diha, pastor, basta ako papatong una. Sir, ano siya? Anong masasabi mo po sa impyerno? Ano siya? Hindi ako takot sa impyerno kay marami man may-ari ng mall doon, magpatayo ng mall gihapon sa impyerno, bugnaw daw gihapon sa impyerno, tanawa gud. Gusto yun niya dito. Praise God lang kay before namatay kay naghinulsol siya o gisubay niya ang tama nga dalan. Amen, same po na sa imo. You need to stay on the course. Our direction is south, not north. Padulong dyan mi sa south, and nakita na mo ang distansya, 62 kilometers, and na duration. Ang duration niya is nagano na mo siya at 12 hours. 12 hours. Grabe, no? Kuha kay tulganay. Kani nga kuan, ultra good. No, ultra. Kung tanawa na mo, ultra man niya itong naapila na nga. Dili, marathon lang ba nga 5 km lang, fun run, dili jud kay ultra jud. Yang mga kauban nimo dito, makulbaan na ka ba dito sa atubangan kay mga slim jud kaayo, tapos ang mga atay, ana na, tapos grabe kay stretching, makulbaan man taanin nila. Makulbaan jud ka jud kay mga pang-ultra mga kauban. Kuya ko yung mga gadget niya kami, nagkugtiyan. Dili yun din papurmahay. Palahutay yun din Amen? Amen? Palahutay yun Ang key yun, para ma-maintain ni mo yung course, i-maintain ni mo ang imong relasyon sa Ginoo. Para di ka mawala. Maintainon dyan na ni mo imong relationship sa Ginoo. Maintain your connection to God. Naka-align naman dyan ka na ng course ni mo diya. Kini, subay lang, subay sa iyang pagbuot. Unsa man akong will. Maugin na ito ka kaniya, pag mangalawat ka, na broken si Jesus Christ sa iyang will, ikaw po, pagkaon ni mo ato ang bread, Lord, dili na ko magbuot-buot. Ay mong will ang matuman. That's how you maintain the course sa Ginoo. Ang imong pagbuot, Lord, ang matuman. Magnegosyo ka, Lord, ang imong pagbuot ang matuman. Naka-into relationship, Lord, unsa may imong pagbuot? Naka-plano magnegosyo, may plano nimo, pag-eskwela nimo, let your will be done para tama ang imong course. Amen? So, kini, once nga dili ka musubay, mao ni may tabo sa imo Proverbs 4 verse 18 to 27. The way of the righteous is like the first gleam of the dawn, which shines ever brighter until the full light of the days. Tinuod jud, ngit-ngit man among sugod, pero hinahinay nagkahayag pag abot na namo og Santa Cruz, nihayag ng dalan. Pero sa mong paglakaw ato, na may mga area diri sa may Santa Cruz, ngit-ngit jud, pero padayon lang jud. Hinay, naikahayag. Same sa imo ngit-ngit mamang karon. Pag dawat nimo sa Ginoo, tanaw nimo murag ngit, padayon lang jud ka sa Ginoo, tingala ka mahayagan nimong kinabuhi. Journey ni dili ni siya instant. Nahama mo diha? Then, but the way of the wicked, mao daw nitong mga dalan sa mga dautan, is like total darkness. They have no idea what they are stumbling over. My child, wadyo sila kabalo, kano sa sila pandol kung nagahimo ka og dautan. Kita bitaw ninyo karon. Maski unsa ang tago ni atong mga kontraktor ma-expose jud. No? Nahawa mo diha? Maski unsaon ni mo dago magtingala ka wa kabalo na pandol na dega.
kung gahimo kag dili maayo. Dili man tanang kontraktor dautan, pero kani atong kinistoryahan karon mga kontraktor ba? Mga nagtrending karon ba? So, yan siya, they have no idea. Wa sila idea. What they are stumbling over. My child, yan ang Ginoo, pay attention to what I say. Paminaw ka sa Ginoo. Listen carefully to my words. Don't lose sight of them. Let them penetrate deep into your heart, for they bring life to those who find them. Naikausaban sa imong kinabuhi. And healing to their whole body. Guard your heart above all else, for it determine the course of your life. Pagbantay jud mo sa inyong journey, sa inyong kasing-kasing. Kay basig ma-open ka, di na ako magpadayon, Lord. Uy! Ha? Wala na pud ka sa journey nga sa imong walk with the Lord. Amen? Guard your heart, nga na siya diha, above all else, for it determine the course of your life. Kaya kung mangluod ka sa imong bana, sa imong asawa, tingala ka din na ka magpadayon. Muna niya nang Ginoo, bantayan ni mo imong kasing-kasing, dili imong cellphone. Dili imong kwarta, dili imong balay, imong bantayan, ang imong kasing-kasing, ano man, diha mo gikan ta ng inspirasyon nimo sa imong kinabuhi. Tama? Guard your heart, for it determines the course of your life. Avoid all perverse talk. Stay away from corrupt speech. Look straight ahead and fix your eyes what lies before you. Bitaw, tinuod jud ni. Kay ang amo ara jud pananawon ato mahuman ra jud ming digos na ni. Maski naapagod mi sa shrine. Mahuman jud ni. Sure usay pa makita na nimo turil pa na wala pala gining turil. Layo po day ning turil. Hala. Pero straight ahead mo jud na, straight ahead. Tanawa na lang gakapaabot sa imuhang amahan sa langit. Amen. Naman kay gina-go through karon straight ahead. Pero bantayan ni mo ni, avoid perverse talk. Nga na siya diya. Basahon daw nato ni, na siya. Look straight ahead, fix your eyes what lies before you. Mark out a straight path for your feet. Stay on the safe path. Don't get sidetracked. Keep your feet from following evil. Tinuod jud kay once nga mo gawas mi sa left lane, delikado daghang kayong truck. Kadlawon ba yan? No, anang mga truck, dili mi pwede mo gawas sa lane. Dili pod ka pwede mo gawas sa pagbuot sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ngano man, madisgrasya jud ka. Same pod sa amo dito, dili mi kailangan mo gawas dito ra jud mi sa lane padayon. Padayon ra jud ta ani. Amen. So basahon nato sa Bisaya. Ang pagkinabuhi sa matarong daw sama sa nagsubang nga adlaw nga mosamot kasidlak sa kaudtoon. Apan na naginabuhi sa mga dautan daw sama sa kangit-ngit o wala sila masayod kung unsa ang hinungdan sa ilang pagkalaglag. Anak, minaw ka, anak, ni ana nang Ginoo sa imo ato pamatia pag-ayo ang gipang tudlo ko kanimo. Ayaw gayud kini kalimti. Hinuon tipigi kini sa imong kasing-kasing kay maghatag kinig maayong panglawas og taas nga kinabuhi sa nagbaton niini. Bantayi pag-ayo ang imong una-una kay kung unsay anaa sa imong una-una mausab ang imong ikinabuhi. Ayaw gayud pagsulti og bakak. Sa mga bakakon wala naman na diri no. Og walay hinungdan isintro ang imong pag-una-una sa mga butang nga maayo. Balansi pag-ayo ang tanan mong pagahimoon aron maayo ang mahimong resulta niini. Pag tinarong, likayi ang paghimo og dautan. Amen? Hebrews 12 verse 1. Therefore, since we have a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrances and the sin which also easily entangles us. Lisod jud kaayo mo journey nga bugat. Kanang nay nagbitay nga sala. That's why kung nakay gigutro karon pangayog pasaylo sa Ginoo. Ngano man bugat mo journey kung nay kumpayot nga sala. Nakaginatago-tago diha. Mao na ako kano gating belt lang nako gibutangan lang nako og cellphone bugat na gani pag journey padulong digos. Unsa na lang ka mag-backpack pa ka. Picturean na lang imong sarili puno, nagbackpack ka og sala. Sa imong pagkabakakon,
initon og ulo, pagkahigugmaon og kwarta, karga na nimo tanan, no niya mag-journey ka, maglisod jud kag lakaw. Amen ba? That's why niya na siya diha, let us lay aside and let us run with endurance. Padayon jud ka, move, run the race nga giset sa imuha. So naa yung race, na ay journey nga giset si Lord sa imuha. Then, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So kay kinsa man daw kamo fix karon, ang kagwapo man gud ani, nanay na human ani nga lumba. Kinsa? Si Jesus Christ. Makita ninyo, the best kaayo ning ato ang race karon nga naman, gimodel ni Jesus Christ. Nahimong siya ang pinakaunang tao nga nakabalik sa langit. Nakabalik sa amahan. Nga naman, 100% man si Jesus Christ as human. Human man si Jesus Christ pag abot niya din sa yuta. Gimodel niya nga ako nga human, nakabalik gani ko sa atong amahan, kamo pod makabalik. Kinsa man karon ay imong pukusan, you fix your eyes on Jesus nga nakauman na ani. Dili sa maski kinsa diya social media, you fix your eyes to Jesus. Amen? Para makahumanta sa to ang race. Amen? So ang kiani, you follow the forerunner. Sundan nimo ang nakahuman. Sama aning race namo. Namoy file leader, namoy forerunner. Kinsa man ni si AJ, no namin in picture dia si AJ. Ko tanawa gud ang lawas ana oh. Murag kinaon na ang dagat. Kaduha na niya gibalik ang di Davao to Digos. Then naga-aim pud siya ikatulog kay napod siya reward ana. Siya ang file leader namo. Nahuman na niya kini nga race. Siya po'y gauna sa amuang, gasunod mi sa iya. Mauna man siya, pero kami gasunod mi. So, mas dali na mo mahuman, mas madali namin matapos ang race kung meron kaming sundan. Tama? Hindi kami mawala kasi andyan man siya ginasundan namin. Kuha natin? So, we need to follow our forerunner, which is, kinsa ni siya? Si Jesus Christ. Kabalo na siya sa course, kabalo na siya sa race, kabalo na siya unsay problema may tabo, kabalo na siya unsay imong bation. So karon, kinsa ato forerunner? Jesus Christ. Asa man ni siya? Hebrews 6:20. Where our forerunner Jesus has entered on our behalf, he has become the high priest forever in the order of Melchizedek. So si Jesus Christ ang first human nga na-resurrect siya, padulong siya sa langit, and siya'y nauna. Siya karon ang naghimugdalan into God's presence. Mao na nga dili lisod nga moabot sa langit kung gasubay ka sa Ginoo. Amen ba? Dili pod lisod sa amoa nga moadto sa Digos kay ngano man nami ginasundan nga nakahuman na ani nga course. Lisod kung gasunod ka sa wa pa ka experience ani. Masaag mong duha. Mo na lisod kayo mo barkada ka og tao nga wala sa Ginoo. Ngano man apel mong duha masaag. Mamroblema ka mag-inom rata. Mawala na maura ni atong imuon ngano man wa man pud siya kasubay sa pagbuot sa Ginoo. Kamong duha malaglag mao ganino nga you cannot lead a blind man kung ikaw blind a blind man cannot lead you kung blind pud ka ngano man parehas mo mga pandol duha. Naba mo diha? So, he went ahead of us, Jesus Christ, to open the way to God's throne, ensuring our ability to enter through His atonement. And His ongoing role as a high priest. So, si Jesus Christ, mao ni siya ang file leader. Na ginatawag na mo nga file leader. Kana ganing isa ka linya, siya mauna. Kami 5 man mi kabuok, siya isa naguna. Nya kami gasunod rami dito sa iya. Same sa tuwa. Si Jesus Christ na imo nato siyang nga file leader. And example siya nga he is our file leader, si Jesus Christ, an example
going where we may follow and giving us confidence to approach God because He understand also our weakness. Mao gani gingon sa Bible, John 14 verse 16, verse 6, yan na siya, I am the way, the truth, and the life. Musubay ka sa Ginoo, kabalo naman gud siya sa dalan. Amen ba? Ikaw, dili pud ka masaag. So just follow Jesus' footstep. Kay kung kauban nimo ang Ginoo, you follow Him, you can do all things in Christ. So give me strength. Ako din ako to kaya, kung dili po na ako kauban ng Ginoo. Kabalo po ko sa limit ni akong tuhod ug tiil. Kalayo ato. Moto nga, I can do all things in Christ, so give me strength. Amen? So, key aspects of Jesus as a forerunner. Number 1 is, gi-open niya ang way to God's presence. Kung tanawon ninyo, by His atoning death and high priestly intercession, Jesus has opened a new and living way into God's presence for believers. Kung nadawat nimo ang Ginoo si Jesucristo, gi-unlock na niya ang dalan going back sa atong amahan. Amen? Dati sarado man God, makita ninyo. Tanawon ninyo, katong time nga si Jesus Christ, no, wala pa namatay, nabayay kortina ang ang tabernacle. Tama? Pagkamatay ni Jesus Christ, no, na-open ang kortina, pasabot, na-unlock na ang harang towards God's presence. Ikaw karon, igo na lang ka mo subay sa iya para makasulod ta. Amen ba? Dili na lisod. Ikaduha, He pioneers a heavenly path. So Jesus went ahead, nauna si Jesus Christ para sa atua into heaven, clearing the way and preparing a dwelling place for us. His resurrection and ascension serve as the pledge of our own future resurrection and ascent to God. So, nauna na siya sa langit, o gilimpyuhan niya ang ato nga giagian, o giprepare pa niya ang ato ang puy-anan. Ingon, anak, kadabe si Jesus Christ. Amen? Igo na lang kamo subay, kay nakaprepare na ang dalan, gilimpyuhan na niya ang mga harang, mauna kung nakay mga problema, kaya na nimo ma-overcome, kay naman ang Ginoo, mutabang sa imuha. Para dili ka, no, mastumble and makabalik jud ka dito sa throne sa toang Ginoo. Amen. Jesus Christ seated at the right hand of the Father, ikaw pod makasulod dito kay naman tay assurance nga nauna na ang ato ang forerunner. Amen. And of course, no, it's a symbol of hope. Si Jesus Christ nga atong forerunner, His presence in heaven, asa si Jesus Christ karon nasa langit. Amen ba? Is a sure proof that His followers will also be there. Naman ka si Jesus Christ. Tao siya din sa yuta, nakaabot na siya dito sa langit. Na-hope karon, na-assurance ba nga, nakaabot siya dito, ikaw po nga naglingkod diha, makaabot po diha ka. Kung musubay ka sa iya. Amen ba? So, siya po ang nahimong high priest. His role as a forerunner is tied to his function as a high priest. Siya ang nahimong high priest, making intercession for humanity and presenting their case before God. Kabalo ba mo ang high priest? Kung unsa imong problema, siya ang sumbong sa Ginoo. Tama? Saman. Si Jesus Christ, nahimo ng sacrifice sa iyang sarili, gibitbit niya iyang dugo, gi-offer niya sa Papa, then karon, tanan nimo nga problema, or tanan nimo nga ginagutro karon, siya ang tigsumbong sa Papa para tabangan ka. Morning na itabo sa moang file leader si EJ, katong payat. Nauna na siya dito sa Digos, dito sa may, I think 5 kilometers na lang before the finish line. Nauna siya dito, gaulat siya sa moa. Ana siya, mag-prepare mo og ka ng mga haplas. Haplasan daw na ang mga tiil ug mga spray among tiil kay burag kuan na dito, grabe na tong ilang gigutro. Ana siya, prepare po siya dito og butong, nag-prepare og tubig. Ginastoryahan niya ang mga kuan nga kini mo abot og cut off time ani ni siya mga alas 9, kaya ra gyapon ni nila moabot og 9. Ana siya ang tigstorya sa organizer. Si Jesus Christ ang tigstorya sa naghimo sa toang pat. Kuan ninyo?
Nga ikaw karon nga naglingkod diha, kagibapon na ka, pero ampo sa ato ang forerunner kay siya'y gastorya sa amahan. Unsa, kana ba, halos di na unta na mo simbaron. Kay nagbaguod na siyang pamasahe. Ikaw buga ampo ka, Lord, tabangi ko. Tingala ka ang amahan. Muna na po ang iyang tabang sa imo, katagan na po kagkusog, katagan favor nga naman. Si Jesus Christ ang tigsumbong sa imo nga forerunner nato, same sa amo ang forerunner. Siya ang tig-inform sa organizer nga, paabot na mi. Paabot na mi. Pag-abot na mo dito, muraramig mga makulaps lagi, pag-abot dito sa may shell. Kuha dahil sila ugkuan, haplas ang mga tiil. Tubig, pastor. Kabalugin sila nga pastor mi. Kaya siya may nisulti po nga pastor mi. Uy, pastor, sige, naglarok dito. Uy, salamat, Lord. Salamat kayo. So, dako kayong tabang ang forerunner. Dako kayong tabang ni Kristo sa imo, Gitanggal niya ang mga kabugaton nga, mga bagahin ni mo. Siya pa dyan nag-prepare sa dalan. Para nahimo pa siyang kahayag sa imong dalan para di ka mapandol. Karon siya pa itigsumbong dito. Kamo na siya, gaway man na sila mag-asawa karon. Pero grabe na, inang paningkamot pa, nagpasaylo ba yan na sila before mo kanta di astubangan. Salamat kayo, Papa, ha? Kikitabangan dyan na mo sila nga mawala ang ilang mga sapot-sapot na sa mga saputon ba na sila, no? Pero karon gaabanti dyan na sila. Tungo na, adlaw-adlaw na sila sa puton. Karon, once a week na lang Sunday pa dyan. Yan, Mga naman mo. Kita na ko, Cedric, gamugot na sad. Maayo ba ning kwan ani niya? Nag-away mag-asawa, Pero, praise God, at least, no? Abante. Amen ba? You walk, you run. Amen ba? So, maayo dyan yung example si Jesus Christ for us. Nga waton na to. Nanata example. By going through the same temptation, si Jesus Christ, gitintal pod. Di ba? Kitintal siya siyawa pod. Jesus Christ. Nalagpasan niya. And mga challenges nga by going through the same temptations and the challenges that believers face, yet wala yun siya nagpakasala si Jesus Christ. Jesus set an example for His people on how to live and run in their spiritual race. Nga si Jesus Christ, gitintal siya, pero wala siya nagpakasala. Ikaw karon nga naay relasyon sa iya, pwede di ay nga matintal ka, pero di na ka mabalik og pakasala. Nga naman gasubay ka sa imong forerunner. Amen? Anak ko, ayaw lang unta ko taparan sa kong asawa og sakyanan karon kanang hapit naming magdigos ba. Matintal jud kog sakay na lang ani. Kay porti naman yung inita. Anak ko ba? Pero katong amo ang file leader na may mga temptasyon pero padayon gyapon siya. Nahuman niya. Tanawa na lang Jesus Christ. Daghan kay siya temptation po. Digutom to siya, gitintal siya siyawa. Power. Gitintal mo siya power pero wala. Man shall not believe on bread alone. Nana Jesus Christ, hindi siya patintal. No? So, since our forerunner, Jesus suffers and receive comfort, we also suffer so that we can comfort others. Mao na ikaw nga naglingkod diha, si Jesus Christ nga nag-suffer, katong naa siya dinhi sa yuta, dili ka exempted sa suffering, hindi ka excuse. Kung dumaan si Jesus Christ sa suffering, ikaw din dadaan sa suffering. Yung coach namin, yung file leader namin, dumaan din sa sakit ng mga paa. Pero siya ngayon ang naka-encourage sa amin kasi nga nadaanan niya na yung suffering na yan. Si Jesus Christ nag-suffer, nalagpasan niya, sabi nga dito sa Bible, for just as the suffering of Christ, okay? 2 Corinthians 1 verse 5, for just as the suffering of Christ, si Jesus Christ nag-suffer, tama? Tapos, are ours in abundance. Sa ato pa, dili di ay tingi-tingi po ang imuang suffering. Kung unsang gisuffer ni Jesus Christ, abundansya po dahil ni mo nga madawat. Sa ito pa, kung nag-suffer si Jesus, apil po dahil kagka-suffer karon. Ours in abundance na naman si Paul. Then yan na siya dire, so also our comfort is abundance through Christ.
Nag-suffer si Jesus Christ na lagpasan niya, ikaw pod mag-suffer para malagpasan pod nimo. Nga nagtuo ka, kung nagtuo ka kang Kristo. Kung namoy ginagutro karon sa inyong family, namoy ginagutro sa inyong finances, sa inyong health, si Jesus Christ, grabe ba yapon ang gihagian? Nag-suffer si Jesus Christ, He received comfort. Ikaw karon nga nagtuo kang Kristo, you suffer and you receive comfort also. Tama? Para ang nagsunod sa imuha, ma-experience po nilang suffering, maka-comfort po ka sa ilaha. Lisod kayo mo storya sa imong mga amigo nga, kaya na nimo, nga ikaw kakaagi problema. Mo nagipaagi kag problema sa Ginoo para gamiton ka nga mo comfort ug lain. Niagi si Jesus Christ una og suffering. Gi-comfort siya sa amahan. Karon ikaw nga nagsunod sa iya, ga-suffer, ma-comfort ka niya. Kaya nga naman nakaagi naman si Jesus Christ. Dili ka exempted sa problema kung naka sa Ginoo, kung nagsubay ka sa Ginoo. Karon nga ikaw nga nagsubay sa Ginoo, naalagpasan na nimo, nya na po'y kay gi-invite din na problemado, ikaw po'y maka-comfort sa iyaha. Mao na agian nimo ang kwarta nga problema, agian nimo ang health nga problema, agian nimo ang relationship nga problema sa mga minyo, no? Ayo, para pag-invite nimo dinhi og minyo, ikaw nga sa puton nga bana, ako tong una sa puton kay ko sa akong asawa. Pero grabe jud ko yung Ginoo kitabangan jud ko niya. Di ba? Dili makaingon ang mga disciple nga gipakalma sa Ginoo kini nga storm. Kung wala sila kaagig bagyo. Dili nimo masulti unsa ka maayo ang Ginoo kung di ka maayo kumuagig problema. That's why magtingala ka, imposible na kumaayo, pero grabe kayo ang Ginoo, salig karon sa Ginoo. You receive suffering, but you receive comfort so that you can comfort others. That's what happened to our file leader. Grabing ipang-agian niya, maraming buak niyang tiilpod, pero siya po'y, kaya na ninyo, kaya ninyo. Sige, mauna atong pacing ha, dirita mo dagan taaning. So nakatabang sa mua, nga naman, He suffered for Him to comfort us. That's why you are suffering right now, God will give you comfort so that you can comfort others. Klaro? Kay kung wala ka ga-suffer, lahi ang imuhang gi-subay. Amen ba? Kasi walay problema din eh. Praise God! Kita tanan, kasubay sa Ginoo nga naman, ga-suffer. Sabi na ko, may mga problema din eh. Okay. Dili na ito pwede sugarcoat. Nga kung naanak ka sa Ginoo, taway ang tanan. Si Jesus Christ, pagkabata pa lang, nag-suffer na. Wala siya nagpuyo og hotel. Manger dili, komportable ang kinabuhi. Pagkamatay niya, tawhay ba ang malansang sa cross, latigon, ranggani kag kaisa diag bakos, mura kang mapiang, unsa na lang ka tong giagian ni Jesus Christ. He suffered. Then He received comfort. Right now, He's seated at the right hand of the Father. Ikaw po, you will suffer, then you will receive also comfort so that you can comfort others. Amen? Klaro? Tama mo diha? Diniyangking mo diha? 2 Corinthians 1:5, not only suffering, but also comfort. So also our comfort is abundant. Abundansya yun ang Ginoo. Abundansya nga problema ang niabot. Abundansya pod nga comfort nga gikan kay Lord. Amen. Dili lang problema pod, solusyon mo na pag magampo ka, Lord tanggalan na ning problema. Dili na mao ang imong dili na ingon ana magampo. Ako kabalo ba mo? Pagbaktas na ko ana. Mugahi naman ning isa. Wala ka Lord, patiwasa ra jud ko ani nga race. Kung naa may problema, ayaw ipahawa ang problema. Kung dili, mangayo mong taba nga malagpasan ninyo yung problema. Amen ba? Naba mo diya? Wala ka nga, Lord. Ayaw na. Lord, kuhaan na niya akong asawa. Ayaw yung taon. Kanang babaan mong asawa. Lord, kuhaan na niya akong asawa. Lord, tabangi ko nga malagpasan akong baba sa akong asawa. Ano, Jud?
Kung ang imong bana, ang imong problema, tabangi ko, Lord, nga malagpasan ako ning batasan sa kuang bana. Magtingala ka, hikapon sa Ginoo ang bana, sa ang kasing-kasing sa imong bana. Mugwapo na nang iyang batasan. Ay salamat, Lord, nalagpasan na po nato. Ay amiga nimo na problema sa imong bana, iampo, ipaduol siya sa Ginoo para ma-restore pod ang imuhang bana. Amen. Naba mo diha? Sige, padayon ta. 2 Corinthians 1:6. But if we are afflicted, problemado ta, it is your comfort and salvation. Nagyapoy comfort si Lord. If you are comforted, it is for your comfort. For it is effective in the patient enduring of the same suffering which we also suffer. So, it is for your good daw na mag-suffer ka. Amen ba? Amen. So, hindi pala ikasisira mo yung suffering mo. It is for your good, para maging blessing ka. Kasi pag hindi ka dumaan sa problema, hindi mo ma-recognize na powerful si Lord sa buhay mo. Amen ba? Kaya nga, pag may magsumbong sa akin, Pastor, akong bana. Ampo imong bana. Kaya maski gaid na ito imong bana, dili yun na mabago, kundi siya gusto magbago. Kailangan na to ang Ginoo nga mag-heart to heart yun na sila. Amen? Kaya kung ang Ginoo mo storya na, disiplina ba yung Ginoo? Kahit ka, gastador kay ka, tingala ka, waka income. Adik kay kagsugal ha. Tingala ka, ultimo pamasahe mo, ilak ko, Lord. Mo Lord na siya. Kaya wala na siya pamasahe. Pildi na mag-scatter. Pero istoryahan, di mo istoryahan. Oh. It is for your good that you face suffering. So that you can also have the strength and boldness if you face suffering. Amen? 2 Corinthians chapter 1 verse 7. And our hope for you is firmly grounded. Ang hope daw ni Paul sa mga tao is firmly grounded, knowing that you are sharers of our suffering. Sharer dito sa mga suffering. So also, you are sharer of our comfort. Amen ba? Sama ta akong gingon sa iya. So, how to follow Jesus Christ? Kung saan mo pag-follow kay Jesus Christ? Number 1, basa ang Bible. Kung saan mo pag-ila-ila sa Ginoo kung di ka basag Bible? Basahon mo ang first 4 gospel, Matthew, Mark, Luke, John. Naadiha ang death, resurrection ni Jesus Christ, and sharing the gospel naadiha sa Matthew, Mark, Luke, John. Ikaduha, learn how He speak. Di ba malumanay man po si Jesus Christ mo storya? Pero katong mga hypocrite, moingon siya, yawa jud ka. Ano siya sa mga, mo istorya po niya yawa si Jesus Christ, no? Sa mga hipokrito, kanang kon ba? Kanang like si Judas. Oh. Istorya siya, yawa kang Judas. Ay kang Peter. Oh. Learn how, pero kung ingon nga tawagon ni mo yawa imong asawa. Girebuke lang niya si Peter nga naman, kaya wa siya kasabot siyang ginasulti, bahin kang Kristo. Gaharang siya ba sa pagbuot sa Ginoo sa life ni Jesus Christ. Ikatulo, learn how He conduct Himself. Tanawan nimo, kung basahon nimo ang Bible, si Jesus Christ, ang mga tao nagpanik na. Lahat ng tao sa tabi niya nagpanik na sa boat. Pero si Jesus Christ, kalma lang. So kung may problema ka rin, since nag-follow ka kay Jesus Christ, kalma lang. Alam mo si Lord magpakalm ng storm. Amen? Kaysa ka ng inyong mga ginapang-follow diya sa Facebook. Kabalo mo, ang pinaka-the best nga i-follow ninyo is si Jesus. Dili ka ng mga follow ninyo diya sa Facebook. Amen? Mama na. Siya man na itong forerunner. How He relate to people. Giunsa niya pag-relate sa ubang tao. For example, si Jesus Christ, how He relate to mga Pharisees, kanang mga hipokrito nga mga tao. How He relate. You brood of vipers. Yawa di Jesus Christ, no? Pero sa mga prostitute, sino ang walang kasalanan sa inyo? Siya ang mag-throw ng first stone. Grabe ang compassion ni Jesus Christ sa mga sinner. Hindi niya gina-persecute yung mga sinner.
Pero makatikim ka kay Jesus Christ kung ikaw hypocrite ka, gasimba ka, nyawa ka, dili ka kabago. Mo na usay kami din kanang dugay na mo din sa simbahan, nya di jud ka magbago, makatilaw jud ka og baba pon Jesus Christ. Kasi Jesus Christ ana man pod. Pero katong mga baguhan nga naningkamot patawon nga bago, tabangan jud mo bago, pero kung ikaw 5 na kakatuig, gaana gyapon ka. Ay, unsa man ka? Pati sa damgo gani mo, madungog na ninyo akong tingog. Tinood. Ay mga dili gusto niya magbago ba niyan, pati akong tul, hala, ang tingog to ni pastor. Inaundang na daw kag Shabu. Mga natong isa, bitaw na Lord. Tanawa ko ang Ginoo. Real talk ra jud ta diri. No? Kung si Jesus Christ, how he deal with demon possessed. Di ba? Get out. Ayaw niya makipag-usap sa mga demonyo si Jesus Christ. Kahit anong sabihin ng mga demonyo, hindi niya yung ginaisip. Alis. How he healed the sick. Si Jesus Christ, pag nag-heal siya ng sick, hindi na yung Father, kaloy itawon ni siya i-heal. No, ginagamit niya yung authority. No. Be healed. Once nga mag-share, mag-pray mo na sakit, you command. Dili na mo ka na murag, hangyo mo sa Ginoo. In Jesus' name, you're healed. Anak ka, command ang style ni Jesus Christ. Mo nang kailangan nimo basahon ng Bible para masabtan nimo unsa yung batasan ni Jesus Christ. Amen? How he deal with stubborn like King Herod. O tana, are you the son of God? May ilong ba siya? Di na siya musturya. Nganong di man musturya si Jesus Christ? Kapila man nilagay badlong si King Herod. Jadi, gigamit na gani John the Baptist. Diligabon mo to. Mao na si Jesus Christ, mohilom ra di siya kung gai kay kagulo na. Kanang dili na ko magbago ba, magtingala ka magsigig ampo, dili na paminawon nga naman. Dugay na ka sigig istoryahan sa Ginoo, gigamit na inyong pastor, gigamit pa ang mag-invite sa imuha, di gyapon ka mo respond. Tingala ka na, di na mo tingog ang Ginoo sa imuha, sama po ni Jesus Christ. Pwede ra di mo tingog sa mga gahig ulo, no? Ano balik-balik ka na ganin mo istorya? Then, how he deal with people like kay Martha. Kanang bisibisihan gani. Oh. How he deal with Mary nga night time. Oh. Number 6, how he make disciple. Si Jesus Christ before siya umakyat, nag-make disciple. Ikaw din ang nag-follow, you make disciple. You invite people, ipalapit mo kay Lord, pa-join mo sa Restoration Weekend. Ka-follow ko bang kay Jesus Christ? Effective ang ginawa ni Jesus Christ? Yes, kasi hindi man makarating yung message ni Lord sa atin kung wala si Jesus Christ nag-win souls and make disciples. Amen? How he pray. Si Jesus Christ, nag-pray siya 12 hours sa mountain. Nakinig lang, hindi siya sige istorya. Naapoy time nga mag-pray siya. Nga nagastorya. So, tanawa how he live, si Jesus Christ. How he forgive. How he look at the lost. How he had compassion to people. How he feed people. Dili ka pwede lang nga pagsigir kag wali-wali, di po ka mapakaon. Mo nang pamirinda man punta po sa pag-asa po, magsikuan. So, subay sa pagbuot ni Kristo. Kaya ang uban, magsigir kag wali niya, gigutom na kanimong giwalihan, gigutom na murmuron. Oh. Oh. Then, yan na siya diya, how he create miracles. Si Jesus Christ, nagpakatao siya, gipakita niya how he create miracles, kaya po nimo. Ang gitistingan ako, kanang buhion to akong brother nga namatay. Talitakom! Anak ko siya, di man dyan malihok ko. Mao mo niyang giingon dito sa namatay, talitakom. Katong namatay akong brother, basing mulihok ni ba sa kwan. Gitistingan ran ako kay gusto yun ko masubay po sa Ginoo. Pero katong nakabangga ko, nabuhi yun tong namatay po. Ano, di ko kanang desperado ba? Kay una-una nakasabil ni mo sa ospital kung dili ni mabuhi. Kung ka nang ma-hospital nga niya kuan baka nang lukon sa mali mapriso ba ko ani wala ko Jesus name ano ko give life ano man tong tiguang na nabanggaan ako nabuhi thank you Lord sumusubay jud ka kang Kristo maka-create po kag miracle amen. How he calm storm, how he obey the Father. Number 4, sa ato ang race kailangan jud ka mapuno og tubig.
Ako na dyan mga people nga nagtabang sa kuha nga mapuno kog tubig nga naman makulaps jud ka sa race kung wa kay tubig. Kani butong ang gihatag sa mua na nami sa digo sa MERS ni siya. At tubangan sa MERS didto hapit na ko makulaps ani kay wa na jud tubig tong amuang ko. Nami isa ka sa kani isa ka sa Canada na tubig. Kani sila nanay sila balon tubig. Musinga sa nami ana muhatag na sila tubig sa pikas kauban namo ni sila. But niabot ang time sa MERS, protein ng inita, hurot na mong tubig. Gabagood na dyan may ato, Lord, tabangi dyan kumaman, ani. Pag-abot dito, hala, grabing tubig. So, mauhaw dyan ka. Magsiga gino, mauhaw dyan ka. Ang water speaks about the Holy Spirit. Sa ito ang journey, dili ka makaabot dito sa langit kung dili ini mo. I-acknowledge ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. Kailangan nato ang Holy Spirit. Unsa man eh? Diyan, mauhaw ka sa physical nga tubig, pero ang Holy Spirit, yang gingon John 4 verse 14, but whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst. But the water that I will give him will become in him and a well of water springing up to eternal life. So, once you receive Christ sa imong kinabuhi, na ang Holy Spirit sa imo limpyuhan ka sa sulod. Tapos punoon pa jud ka sa iyang batasan, kinaiya ni Christ. Nga wala siya ni give up sa suffering. Pero makita nimo si Jesus Christ, ikaw pod, once nga you receive the Holy Spirit, tapos nakagi-go through nga problema, dili ka basta-basta mo give up. Amen? Siya ang muhatag og nature sa imo Then, natagan jud ka niya og peace, love sa imo sulod. That's why, and ang pinaka-the best ani, once nga you receive Christ, John 1:4, in Him was life, and the life that was light of men. Ang Ginoo, siya ra ang naikinabuhi. Gihatag niya ka ng kinabuhi sa atua. That's why without Christ, sa ato ang kinabuhi, we're nothing, we're dead. Pagkamatay sa atong lawas, we're dead. Separated to sa atong Ginoo. Pero ang the best karon, pagdawat nimo kang Kristo, gihatagan ta niya og spirit nga nanghatag og kinabuhi ni Kristo sa imong kinabuhi. Magtingala ka, kanang mga ngilad nimo nga batasan, yung mga masama mong ugali, pag na-receive mo na si Christ sa buhay mo, meron na yung life niya sa buhay mo. Sino nagbigay niyan? Yung Holy Spirit. Ngayon, yung light will overcome darkness kahit gaano ka ngit-ngit ang imuhang kinabuhi. Ang life man niya ang imuhang ang naasa imong sulod. That's why ang life ni Christ will bring light sa imuha. Imposible talaga na tinanggap mo si Christ sa buhay mo, andyan na yung Holy Spirit sa buhay mo, na hindi ka mabago kasi ang life daw ni Christ will bring light sa atin. So kung hindi ka na magbago, hindi mo na-receive yung life. Doktrina lang ang na-receive mo. Nakuha natin? Kasi clear man siya daw, in Him was life, and the life was the light of men. Kaya maski unsaon nimo gwali, kung wala nimo nadawat ang life ni Christ, di ka mabago. That's why right now, no, yun yung lesson sa atin ba na kailangan na talaga natin i-acknowledge yung Holy Spirit sa life natin. Amen? And number 5, sa race natin, kailangan natin ng tamang mindset. Kung na-receive mo na si Christ, iset mo yung mind mo sa taas, sa Kanya. Kasi pag hindi mo iset yung mind mo sa Kanya, ma-focus ka sa katawan mo. Ma-focus ka sa mga bagay dito sa mundo. For example, tanawa ni ako ang tiil. Nangapaslot na rin ako ang tiil habang gabaktas. Santa Cruz pa lang, murag naglutaw na ako ang panit o akong bukog. Lunguno ko lang. Tanawa ko na siya, dagko kayog mga paslot, ana. Nya kada tamak na nimo, ano, kita ko, anak ka, tapos diripod ko, anak ko kay kauman ako. Pastor si, parang sasabog na itong paa ko, anak ko. Balo ba mo? Ang realization na ako ani nga race, ang Holy Spirit is above my soul. Ako mind. Ang spirit nato, tulumanta, spirit, soul, and body. Ang lawas nimo, kapuyon. Tama? Ang mukuman sa imong lawas, imong soul.
Pero mas superior man ang imong spirit. Nakakonect naman ka sa spirito sa Ginoo. Unsa akong gihimo? Nag-praise and worship ko kay Lord. Sulod na ako ang kuan, kanang sitawagan na headset na ako. Sige kong praise. Nalimtan ako ang pain sa kong tiil. Nipaspas ko lakaw. Grabe, tapos dagan, lakaw, dagan. Nabili na ako mga kauban. Nagtingala daw tong kuan ng kauban. Nganong nipaspas maniglagan. Pero katong time nga wala na ako giset akong mind sa spirit, naset ko sa akong mga sakit. Sakit sa akong tiloy. Imagine mo, paslot lang gani kagamay. Unsa na lang kato niya. Santa Cruz pa lang may ato. I praise the Lord. Giset na ako. I pray. That's why, when you go through a lot of suffering, kapoy ninyong lawas, you praise the Lord. You praise and worship. You pray. Then, ang pinaka-the best is, I started to listen to His Word. Naminaw kong podcast. Nag-listen to His Word. Wala na ako nabati akong pain. That's why, kamo nga na mga gipang go through sa inyong race karon, hatagan ninyo value ang inyong spirituality. Ayaw focus sa may tabo sa inyong. Maugani ni Ana siya dire. Ni Ana siya dire. Kanay. Romans 8 verse 7 to 8. Because the mind set on the flesh is hostile towards God. For it does not subject itself to the law of God. For it is not even able to do, and to do who are in the flesh cannot please God. So once nga na-set ang imong mind sa imong flesh, dili jud ikalipay sa Ginoo. For example, ani? Kung ang imong mind nakaset sa babae, dili jud na, for example, lalaki ka. Na full ko sa babae. Kasi gitintal ko sa babae. No! Ang imuhang mind giset nimo sa babae. Kay kung nakaset ang imong mind sa Ginoo, dili ka matintal ana. Amen? Sa race na to, kung ang imuhang mind na set sa kwarta, matintal jud kag kwarta. Pero kung ang imuhang mind nakaset sa Ginoo, maski bitbitan pa kag kwarta diha, di ka matintal. Nakoy mga politician nga mga amigo, gipang bitbitan sila og kanang kwan, kanang mga polder. Kay kapag Manila ang nihatag, kay nalang siya desisyonan nga dili mao. Iuli niya. Kwarta. Ana ang tagiya naggastos matag jet na ako dinhi para ihatag sa imuha. Yawa nimo gidawat. Nag-private plane pa ang nag-bribe siya. Pero ang akong migo, wala niya giset ang iyang mind sa kwarta. Giset niya sa Ginoo. Gibalik niya nga naman, it's about mindset. Nganong matintal ka sa drugs, matintal ka bisyo, ang imong utok nakaset man sa drugs, pero kung maguna-una ka sa Ginoo, di ka kuna-una-ana. That's why ikaw, ako na-realize na ako, unsa ka powerful ang mindset. You set your mind sa things above, not on the things of the earth. Amen? Mahuman ninyo inyong race kung mahuman ninyo inyong race if you set your mind sa things above, dili sa mga butang sa kalibutan. Naba mo diya? Then, kabalo ba mo? Last, Number 6, for time ko gamay, you need to obey the rules for the race. Sa ato ang lumba, naami lumba, kaninga lumba, na-adjud ni siya ikwan, rules. Nga una, kailangan namo nga, katong among race bib, among scan, para sabot yun nga nagsugod me. Tapos dito, pag abot ito, scan po nimo. Tapos, dire rami sa left lane, that's the rules. Dili mo go out. Dili po mo pwede mo gamit og payong. Why? Because makatusok mi sa mata sa iba. Tapos, ang rules, magdating ka alas 3 dyan sa Darong, dyan sa San Miguel. Kailangan alas 3 maabot ka, kung dili, madisqualify na ka, kung dili ka moabot alas 3 diya sa Darong. 15 minutos na lang, muabot ng alas 3. Dagan jud. Why? Tagdanay na. Namaktas na kag Toril, padulong nagdarong, yung ma-disqualify kay ka. Asay sila yung nagpaabot nga litson dito, tiwason yun ako ni. So, na mga rules dito. Kailangan dyan na mo nga amo ang humanon. Amen?
So you need to finish the race and follow the rules. Yang gingon dire, rules are the guidelines set forth by the Word of God and by the Spirit of God. If you attempt to run the race apart from the rules and direction of God, you won't be able to finish what He had called you to do. Igsoon, may rules si God sa race natin. Saan niya nilagay? Sa Word. Pag sinabi niya, basa ka sa Bible, pag sinabi niya, you forgive para hindi ka ma-disqualify. Pag sinabi sa iyo, pagbasa mo sa Bible, you stop doing that sin, you stop. Kasi ma-disqualify ka pagdating ng panahon. Maunay na itabo sa mo bawal mo sakay. Pag abot dito doon na sa Digos, ni sakay og tricycle tong uban, na-disqualify. Wala ka human, imagine mo. Gamay na lang unta, makuha na niya niyang prize, mauman na niya ang race, ni sakay pa og tricycle. Ikapito, this is what I have learned sa race. Do not look back. Kasi may kasabay ako, yung manager dito sa Apong. Hindi ko man talaga pwedeng sabayan yung pacing niya. Kasi medyo mabagal ng konti. Kasi dito pa lang sa shrine, masakit na yung paa niya. So, hindi ko siya pwedeng isabay yung pacing ko sa kanya kasi maluya ka kung magsige kag tanaw. And ang sabi nga dyan, it will affect your stride and timing. Once nga mulingi ka ana, murag maglisod kag tikang. Muna nga kita sa atuang journey, kung nakasala man ka tong una, ay nasigiglingi ana. So sayang, na-hurt na ako akong ginikanan, sunod sa akong ang sala, ay sayang kahit akong nahimo nga kwan, tungod man gud to ato, sige panglingi. Makaapoy ra ka na. Focus ka sa Ginoo karon, human na to, pas-ispas na to. Amin ba? Nama mo diya? Eh sige basulay mo nga asawa, ikaw man gutong una mo, ni nga itong problema na to kay tungod ni ikaw kastadur kay katong una, disyoso ka tong una. Kung nagtigom na di ka, tanawa daghang tansan diya karon, plawubog kay katong una, sige ra na ba nimo. Ay na sige lingi anak. Ikaw do kapuyan kay ka nga lakaw na mo sa Ginoo, sige pag-remind nimo nga asawa sa imong gihimo tong una. Do not look back na. Focus na ka karon sa present o sa imong journey kay Lord. Amen? Naba mo diya? Pero yang gingon dire, sa to ang journey, Acts 20 verse 24, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race. Amen? Ang ato ang aim dire, mahuman jud ta ni. And complete the task natay task karon. Unsay task nimo? The good news. Mo share ka a task of testifying the good news of God's grace. Mamiss ko kay Andrea. Bata pa kaayo. Padayon siya siyang journey, anak ni Pastor Arnel. Kita nimo, bata pa kayo ang bata. Nag-invite na siya diri classmate niya. Kabakan nato si Lord. Kaning bataan naapod siya race. Pero wala siya ka forget, wala siya kalimot. Nga naa siya assignment nga mo testify sa good news. Kaya nga ako ang pamilya gibaguman ni sa Ginoo, ang imuhang pong pamilya akong misyonan. Baguhon pud na. Sa ato ang journey, padayon lagi ta, pero kung na kay mataparan, dapat maliwat pud sa Ginoo. Wala niya gingon diya nga magsige kag lingi sa imong likod, pero kung na kay mataparan, mo na akong gihimo. Katong akong kauban nga mataparan nako, habang gapaminaw ko sa word ni God, akong gipasa ang akong isa, tig-isa ming duha. Minaw mi sa pulong sa Ginoo. Na-bless siya pag abot sa race, dako kayo nga tabang tong word ni God nga imong gi-share sa kuha. Same mo karon. Amen. Dapat mahimo kang blessing. And last, cross the finish line with joy. Tiwason jud na nimo. Si Paul na finish niya ang race. Ako, I finish also my physical race. Kabalo ba mo? Dili ni sprinter ang imong giapilan. Marathon niyo sa pasabot sa marathon, palahutay. Ang sprinter is 5 minutos, 30 minutos, mahuman dayon. Ha?
Kini, marathon. It's a lifestyle. Ang imong paglakaw sa Ginoo dili nga maayo ka sugod, dito grabe kayo maayog sugod. Kulo, paspas kay sila. Pag abot dia sa turil, tuwa na nag-anag tiil. Na-picture dia, naka-picture dia. Naanay nag-ana sa dalan. Ayaw taon pagingon ana sa atong race. Dili man ipapaspasay, palahutay tawon ni. Amen? And praise God. Unsa na yan siya rin? Si Paul yan na siya. 2 Timothy 4:6, as for me, my life has already been poured out. Kani, nauman na niya ang race. As an offering to God. Ang imong kinabuhi, offering yun ani mo kay Lord. Kay Lord, yun na. Amen. Mauning lumba na to sa imuha na ni Lord. Yung sa iyang ipahimo along the way sa imong race. Imuha na ni. Then yan na siya si Paul. The time of my death is near. Yang gingon diri 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have remained faithful. Mo ni mga lami ibutang sa lapida nato. Nahuman nimo ang lumba. Dili nga nang ibutang nimo sa imong lapida at siya ay nakaraos din. Naglain mabugay na, no? Then magabot sa verse 8 niya na siya. And now, niya na si Paul, the prize awaits me, the crown of righteousness. See, kung mulahutay jud ka, makapadayon ka sa Ginoo, na nagpaabot sa imo nga crown nga ihatag si Lord. Kini, nauman ako ang race, kini ang gihatag sa kuwa. Pero kini, perishable ra ni, mawala ra. Pwede mangmalhin migbalay siguro unsa, mapasagda na ni, labay ra ni. Pero kung ikaw, kumahuman nimo ang race nimo with the Lord, na kay crown nga unperishable, dili na mawala. Lifetime na nimo madawat. Amen? So kumusta man kasi mo ang race? Sa imong balay, sa imong pamilya. Align ba ka sa word ni God? Align ba yung ginagawa mo sa word ni God, sa kanyang rule? Me, grabe, no? Ito, na-receive ko yung prize. Which is, nakita man nyo ang picture. Naka-picture diya. Katong, tanawag ko ng kwan. Saan naman na picture ninyo? Last. Yan. Kita na ni mo, no? Kani pa lang, Jud, kanang hapit na kayo. Kaya na, Jud. Ay, nakahilak na Jud ko dito sa may dalan, Lord. Thank you, Jud, kaayo na ako. Imagine mo, ang akong ginaisip, nagpaabot akong asawa dito na sa finish line. Ulaw po kayo, no, nga di kakaabot. Ngayon, anak ko sa, kanang init na Jud kayo. Tapos niya na siya, ana pa Jud ang kwan, ana pa Jud katong, di ba na naman tong kwan, katong, naradi sa Jollibee, kamuliko. 2 kilometers na, wala pang Jollibee niya, burti nang inita. Asa man na dyan na Jollibee? Kabuti hilak na dyan ko dito. Tiwason dyan na ako, Lord, tabangi ko ani, nga maumana ako ni. Then I finished the race, na akong asawa. Lain mapod kayo, no? Di mo magkuyog sa imong asawa pag-abot dito sa langit. Kaya ikaw wala ka ni human og lumba. Wala ni mo na human ang race. Can you all stand up? Heavenly Father, salamat kaayo sa imong pulong today. Thank you that you have called us to finish the race. Pwede ba nato ni kantahon kini na-bless lang ko ani nga kanta. Kining kuman sa race. Sige daw. Ganahan ko sa lyrics ani. I have kept the faith. I have entered the gates. He says, "Come to me, and I will give you rest." Like the angels and saints, I have fought the good fight. Finally, I see Him face to face. I have finished
bow down our heads? The message of the song is, we have finished the race. Igsoon, I believe na daghan kay ka gina-go through today. Na may mga problems, part na sa imong race. And the Lord has laid down to you right now and how to finish it. You need to walk. Do not walk backwards. Walk forward. You need to run the race so that you can finish the race. Dili maka-perfect karon, pero at least nagawak ka na ikabag-uhan sa imong kinabuhi. And right now, you ask the Holy Spirit to help you because He is the one nga motabang sa imoha nga makahuman jud ka ani nga race. You need the Holy Spirit. You need the infilling grace niya. Pangayog tabang sa Holy Spirit right now. Holy Spirit, help me to finish the race. Dili na ako ni kaya. I cannot finish this race, Lord, without you. Help me. Ask the Lord also to set your mind on the things of the Spirit. That starting today, whatever is true, whatever is noble, whatever is good, whatever is lovely, whatever is pure, you need to think only about those things. Ay naguna-una sa mga negative. Iset ni mong mind sa mga butang sa Ginoo. Start to pray. Start to worship the Lord. Start to surrender everything. Do not focus or do not set your mind sa imong flesh. Mao na'y makalaglag sa imo. Because the desires of the flesh will lead us to death. Father, thank you so imong word today. Thank you that you had taught us how to finish the race. Help us to obey your rules, Father. Help us to know you more as a forerunner. Hatagi mi kasing-kasing Ginoo nga ma-inlove mi sa imong word. Tulungan mo kami, Lord, mag-obey kami sa imong rules so that hindi kami ma-disqualified, Father, pagdating ng panahon. And help us, Father, not to look back. Past is past. Help us to focus on you, Jesus, the perfecter and finisher of our faith. Help us, Father, to cross the finish line with joy and receive our eternal reward, our crown of righteousness. Thank you, Lord. We bless your name. We love you. In Jesus' name, amen and amen.